Siya ang anak ti Batak, ang junior ni Apo Lakay na kahawig ng kanyang nanay. Pero matagal nang wala sa anino ng kanyang mga magulang, si Ferdinand Marcos Jr. Gumagawa ng kanyang sariling pangalan, wasak si Senator Bongbong. Sa ikaunlad ng bayan, wais na senador ang kailangan. Senator, pansin ko, ang dali-dali puntahan ng opisina ninyo, halos wala kayo security sa pintuan. Oo, bakit? Hindi naman kailangan maglagay ng security dito. Ang ganda ng opisina niya, Lord, no? Oo, parang lounge ng hotel. Parang lounge mo. Parang gusto ko magtrabaho dito, eh. Oo. Hindi na, may nakita ko doon magandang staff, eh. Yung naka-Hawaiian shirt ba yun? Ay, naka-Hawaiian shirt, no? Si Manong yun. Attorney. Oy, welcome sa isang episode ng Wasak mga tol. Kasama natin. Sigurado ako hindi ko na kailangan pakilala to. Si Senator Ferdinand Marcos Jr. Sir, maraming salamat sa oras, sir. Maraming salamat sa Mas kilala sa Bongo. Bongbong. Oo. Ano nga ba? Bongbong. Hindi Ferdy Jr. Oo, Jun. marami talaga nagtatanong. Nagsimula yan kasi yung, alam niyo ba yung bumbong? Yung kawayan na pinaglalagyan ng... Puto Bongbong. Hindi, yung kawayan na pinaglalagyan ng tubig. Okay. Tapos tatalian nung sanga na isasabit dito. Yung water carry. Pala yun. Oo, bumbong. Kita ko yung sa mga painting. Nung tumakas yung tatay ko sa Hapon, nung gera, yun ang disguise niya. Dala-dala niya yung ganun, kaya hindi siya ginugulo ng mga Hapon. Tinutukso siya noon, Colonel, Colonel Bumbong ang tawag sa kanya. Nung bata ako, lagi ako sumasabit sa kanya. Sabi niya, para kang bumbong. Ayun. Eh, Kaya nung nasanay na. habang tumagal yung panahon, pinaganda nila ng konti yung bongbong. Yung sa Oxford, sir. Sa Oxford, kaya Bongbong pa rin. Hindi. Natatawa sila pag tinatawag akong gano'n. Pag yung kaklase ko, nakita ko. Tapos yung kaibigan ko tinawag, hey, Bong or Bongbong, halika rito. What kind of name is that? At one point, sabi ng isang kaklase ko, hindi ka pwedeng dumaan sa buhay ng pangalan mo, Bongbong. We will call you Ferd. Alam mo naman yung sa Pinoy. Ewan ko bakit na napag-initan yung ating mga nila. Totoo naman kasi, saan ka naman nakakita? Girly. Oo nga. Boy. Matanda na. Lolo Boy. Pangalan tayo dito yung babae, pinapangalan lang gay. Gay. Oh, gay. Marami tayo naman. gay. Yung lalaking ang gay. Gay Talis Dalese. Senator, katatapos lang po ng impeachment. Ano bang feeling nyo? Relief? O may miss yung impeachment sa tingin? Well, yun ang, dahil talagang kami, nung bandang, lalo na nung last 2 months, naaabala na kami dahil sinasabi ng haba, marami tayong kailangan gawin at hindi natin magawa-gawa dahil nga kailangan tapusin yung impeachment trial. Hindi mo naman masasabing kailangan mas importante yung isa doon sa isa. So, ngayon, talagang para sa amin, it's an opportunity, yung pagkakataon, nahabulin yung aming legislative agenda dahil sa dinami-dami ng aming kailangan gawin, na-postpone lahat yun dahil sa impeachment trial. Yung suot niya ba doon, Senator, di ba Makati yun o mainit? Mainit. Yung ang kapal, eh. Mainit. Para kami nakasuot ng curtain. Oo nga. Pang Nazareno eh. Pang Nazareno. Pang Nazareno. At balita ko, mga size daw ni TG Gingo na daw yung unang sukat doon. Oo, pare-pareho yung unang sukat. Malalaki. Oo, pare-pareho yung Hirap unang sukat. maglakad. Mabuti nga napalitan eh. Kasi yung unang, walang gusto dun sa unang gown. Yung sumumpa kami. So, pinalitan. Nasa inyo pa yung unang gown. Nasa amin lahat. Binibigay din sa amin eh. Pwedeng pantaklob ng kotse yun. Pwede, oo. You're one of the three to who voted to acquit. MAD nga, Marcos Arroyo Defensor. Mad. At which stage ng trial na nag-decide ka mag-acquit? Was it on the day itself o medyo matagal mo nang napag-isipan na mag-acquit? Nag-iisip ako na mabuti, lalo na nung sa simula na yung ebidensya, napakalabo ang pamamaraan na pagkuha ng ebidensya. At hindi rin maliwanag kung ano ang ibig sabihin ng ebidensyang yun. Maliwanag na lahat ng ahensya, opisina ng gobyerno ginagamit para dito sa conviction nga ni CJ Corona. So ang aking approach, sabi ko hindi. Lahat may political agenda, hindi natin mapipigilan yan. Pero ang gawin, ang kaya ko lamang gawin ay maging tama naman yung presentasyon. At saka kung talagang malabo masyado yung ebidensya, para at least para sa akin, you have to dispose of that dahil tainted yun eh. Hindi ka nakakatiyak kung talaga ba yun, totoo ba yun, o saan nanggaling, o gawa-gawa lang ng kusino. In fact, as the trial went on, nakita ninyo, napakita na yung iba, ganun ang nangyari.
So, ang attitude ko lagi, hindi, basta sa isip ko, kailangan pantay na pantay. Kaya pag kailangan pakinggan ko silang lahat. Ngayon, kahit na siguro, nung nag-break na kami, talagang pinipigilan ko, huwag kang magdesisyon hanggang marinig mo lahat. Even nung before nung closing arguments, tinitignan ko yung aking mga notes, tinitignan ko yung mga ibang documentary evidence. Medyo alam ko na, sabi ko, palagay ko hindi ako kumbinsido. Pero pagbigyan natin ng pagkakataon ulit, ang magkabilang panig, na mag-closing argument. Hindi ka ba na-sway nung pizza pie argument ni Manong Rudy Fariñas? Ibang analysis ko dun sa mga figures kaysa dun sa prosecution. Si Paring Lito ang nakinig na mabuti dun sa kay Rudy Magkatabi ba Fariñas. kayo niya, no? Ni Senator Lito sa buwan? Hindi naman. Hindi, kasi gumigit na sa amin si LM. Senator Loren. Okay. So it's Lapid, Loren, Marcos. Pero pagka sa session, ang paggrupo by party eh. Okay. So siya nasa NPC yata siya, so nandun sa kabila. Ako ang kasama ko si Senator Miriam at saka ang katabi ko Senator Manny Villar. May mga nag-speculate, of course, speculation lang. After the 16th vote to convict, parang medyo awkward na to vote to acquit. So, sinasabi nila, Marami nagdesisyon parang agad. after the 16th vote daw, may mga senators, ang may biro nga, baka dalawang set ng speeches. Kasi napapansin nila, yung preface nila ng speech nila, Parang ako hinapi dati. Oo. So parang ang conclusion mo ay, Acquit. acquit ko to. Pero hindi, biglang. Karamihan ng senador nagpagawa ng Yung dalawa? statement. Ako, Ah. lahat, marami kami. Nagpagawa ako ng statement to convict at saka to acquit. okay. Explanation. Para makita mo kung ano yung mga nagiging debate mo sa sarili mo, dali, ilagay mo, isulat mo. Para talagang Kahit last makita mo. minute, pwede mo pang... Hindi. Ako, ibang naging dahilan. Papunta na nga ako sa acquit. Pero sinabi ko, gumawa kayo ng explanation kung mag-convict para titignan natin kung ano yung mga punto to support conviction. Sagutin ngayon natin yun kung mag-acquit tayo. And that makes for a stronger and better explanation. So, karamihan ng mga senador, nagpagawa talaga. Kumita yung mga speechwriter ng panahon na yun. Tama, yung mga bugado, naku, marami silang trabaho. Have you ever dozed off? No, I never did. I never found it boring enough to doze off. Ako sulat ako ng sulat para ako nasa lecture. So lagi ako nakabantay. At ang nakakaano sa impeachment trial, kailangan lagi kang nakikinig dahil kahit boring ngayon, baka may biglang susulpot na kailangan mo mapakinggan na mabuti. Napipredict mo ba minsan kung tatayo bigla si Miriam at magwawala? Tinatanong ko siya bago kami Sabi ko, ma'am, kayo ba, meron ba kayo manifestation? Tapos sabihin, yes, I'm going to make a manifestation. Sabi ka, hindi ka makinig tayo. Pagka si Senator Miriam, talagang laging may nangyayari. Whatever it is, laging may nangyayari. How is your relationship with her? We get along very well. As I said, seatmate ko siya. So, marami kaming napapag-usapan pagka-session. Parang meron, ang bobo-bobo naman ito. May ganun ba? Alam mo naman si Senator Miriam, kung talaga iniisip niya, sinasabi niya. Kaya kailangan siguro pagkakausap ko, kailangan matino-tino yung mga sinasabi ko rito, baka pagsabihan ako. Pero so far naman, hindi naman. Maganda naman ang aming samahan. Ay, mukhang nag-iisa ka yata. Baka gusto mo magpatulong. Sige, Nasaan ba yung asawa mo? busy. Busy? Buti pa ako, nandito lang ako, hindi nawawala. Ako sa'yo, asawa-asawa ka ng maaga eh. Ganun ba? Oo, dapat eh. Kababata pa naman tayo. Hindi ko alam yun ah. Sige, ano bang lulutuin mo sana? Sili sana na may cheese. Sili na may cheese, dali-dali lang yan. Di ka malang tinulungan ng asawa mo. Sobrang busy. Sobrang busy. Ano ba yung asawa mo? Basketball player. Basketball player, yan tangkad doon. 6-footer yun, malamang. Kailan mo to? Saan ko yan ah? Di, tulungan ko lang naman sana mag-ano eh. Ano ibig sabihin niya? Tulungan ko lang naman sana magluto eh. Sili with cheese. Wala mong Eh, yung asawa mo, nag-iisa dito, iniiwan mo. Parang may mali siya eh. Eh, kasalanan niya yan. Parang may mali. Tumitingin siya sa akin ng ano. Anong tumitingin? Parang may mali siya. Wala ibang tinitingnan yan, ako lang. Ba't ka nanginginig? Kasi sakit ng ano ko eh. Naglaro kami, sakit ng pangako. Sabi mo na yan. Pumasok ka na nga doon. Ano ba gagawin natin? Mamaya, may lumipad dyan. Oh, mga bayaw. Uy, Andiyan pala kayo. mga bayaw. Andito na naman tayo sa isang edisyon ng Pulutang Wasak Espesyal o Pwe. Pwe. Kasama natin ngayon si Lourdes. Si
si Lord. Oh, Lord, ano bang gagawin natin ngayon, Lord? Magluluto tayo ng dynamite. Dynamite? Dynamite? Bakit Niluluto ba yun? Sili. Sili. O, ano ba mga kailangan natin dyan? Siling kulay green. Keso. Tuna. Lumpia wrapper. Wrapper ba to? Bago ang lahat, hihiwain mo na to, tanggalin yung buto. Oo. Ganun ba? Pero kung gusto mo mas extreme, tira mo yung buto. Para mas maanghang, mas malasa. Okay, tapos ano gagawin natin dito? Oh. Pasok muna natin tong mga keso. Tulungan Keso. mo para... Keso, to. Tapos ito, lalagyan natin to dito, ganyan. Ganyan. Babalutan muna natin ng lumpia Papalutan wrapper. natin ng lumpiang ano. Ito. Ayan. Tapos, papakulo lang kayo ng mantika. Kailangan natin ng tubig kasi medyo... Kailangan natin ng tubig. Hindi na wet yung ano eh. Kuha tayong tubig. Kailangan moist Kailangan, to. oo. Yung airpods ko, utusan ko na to. Itay, kuha mo kami tubig. Tama ba ako dyan? Oo, kuha kami tubig. Hindi pala tatay mo? Minom, lasinggero to eh. Oh, ayan. Tubig, yan. Ang pala binabasa. Yan, basa na. Tapos na, pag mainit na yung mantiga, pwede na natin ilubog yan doon. Ah, okay. Ang bango ng amoy. Diba? Amoy pa lang na ano mo na yung anghang niya. Ito, ang pangit ang pagkagawa, oh. Ako gumawa niyan eh. Iyan ba ay misawsawan? Wala, para mas extreme. Oh, ayan mga bayaw, ha. bayaw. Ito ang tinatawag na dynamite finger. Okay, dito lamang yan sa Pulutang Wasak Espesyal o Pwe. Ayan, tikman na natin. Pero ba't ang pangit? Eh, ganun talaga, mas masarap pagka pangit. Ayan, tikman natin. Oh. Hindi ko yata kaya. Kaya mo yan. Sige. Ayan. Ayos ba? Ang pinakamasarap na parte niya kinabukasan. Paggising mo. Kasi nasa M ka, Senator, no? Pero sabihin natin ang apelido mo ay Zarcos. Oo. Di ba? So, sige. after the 16th vote, Oo. mag-acquit ka pa rin ba? Oo. Hindi na magbabago yun. Hindi na magbabago. Yung tanong mo kanina kung may nagpalit, I don't think so. Kasi Ang chismis nila si Magic, baka raw si Villar. Hindi. Si Senator Villar, ang talagang nag-iisip siya ng malalim kung ano ang gagawin niya. Kasi sinasabi niya, hindi lang para sa kanya, dahil siya ay pangulo ng partido namin, ng nasyonalista, hindi lamang yung merits dun sa kaso, kung anong magiging lagay ng partido. Iba yung magiging consideration niya. Kaya matagal niyang inisip yung kanyang boto. But I don't think may nagpalit ng boto. Sa course ng trial, Senator, hindi mo ba naisip na parang, I should have been a lawyer. Bakit nga hindi ka nag-abogado? Bakit economics pinili mong pag-aralan? Kasi hindi ako papasok sa politika. In fact, talagang ayaw kong pumasok sa politika. So, sabi ko, pag nag-law ako, dahan-dahan ng papunta yan doon sa politika. Sabi ko, ayoko. Nung naging governor ka nung early 1980s, wala yun. Hindi, kasi sinasabi na talagang nagpipigil ako habang... Ayaw mo talaga? Ayaw ko talaga dahil ba't pa ako magmamumulitika eh. Nandyan na yung airpot ko, nandyan na siya. Lahat na nang makagawa, kayang gawin na maganda sa politika, nagawa na niya. So, kahit napakagaling ko, sasabihin, at least as good. Hindi mo pwedeng lampasan. Nasa anino ka lang lagi. Oo, laging ano. But here you are. Oo nga yung plano mo kung minsan hindi nasusunod. And that's exactly what happened to me. Pigil ako ng pigil, sabi ko, I'll go into private life. You know? So talaga yun ang plano ko. Kaya nag-aral ako, yun na nga, business, economics, gano'n. Nangyari yung 86, na-exile kami sa Amerika, hindi kami makauwi. Tapos kami ang ginagawang issue. Hindi yung issue yung kung anong ibang bagay, pero yung Marcos mismo ang naging issue. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng sagutin o labanan o depensahan ng sarili ko at saka yung pamilya ko kung hindi sa larangan din ng politika. Dahil doon kami binibira eh. So doon ko sasagutin. So parang the only way for us to counteract yung mga lumalaban sa amin, yung mga umiipit sa amin, pumasok din sa politika para doon sa larangan nga ng politika, magsagot lang kami kung ano. Senator, I follow you on Twitter. May mga immediately after the voting, may mga biro-biro na lagot ka sa Malacanang. Pero totoo ba yun ano pa kayo sa Facebook? Nagsabi na kayo, tapos binuran nyo bigla yung ano? Hindi, kasi ang sabi ko, sabi ko, huwag nyo i-post ninyo pagtayo ko. Para yung nakikinig, pwede nilang sundan. Nailagay ka agad. Sabi, tanggalin nyo muna, antayin nyo muna. Sinasabi, binuran ni Senator yung ano. nagsabi sa akin yung kapatid ko si Amy. Sabi niya, "Oy, kuya, you already voted." So ito pa what? Sabi ko, hindi pa dapat lumabas yan. Pero okay lang, small glitch. So, totoo pala yun. Buti si Amy nasa Facebook lagi. Sipag mag-Facebook. Masipag yun. Masipag mag-Facebook yun. Yung mga anak ko pati, ang sisipag mag-Facebook. Pag
Pag-upo ko nga, sabi nung anak ko na si Sanlon, nag-text galing sa eskwela niya. Sabi niya, and you acquitted him because... that. Sabi, pinadala sa'yo, go to my Facebook, you'll read my stories. May napanood akong isang documentary program sa ibang channel na napikon ka. It was in Ilocos eh. Parang the reporter asked you something. Parang finalo ko niya the whole day for several days. And then may isang gathering, he asked you something, tapos na-bad trip ka. No, that was the birthday celebration ng tatay ko. Eh, yun, nandun kami para doon. Eh, pinag-uusapan, sabi, o siya, pwede ba pa-interview? Sabi, o sige, basta yung, I just want to talk about the birthday. Tapos, siningitan ng kung ano-ano. At saka, nakikita ko na, hindi ito reportage. Sineset up na kami. Okay. Eh, sanay na kami dyan. Alam ko na pag sineset up kami. Eh, sabi ko, dito naman kami para mag-celebrate yung birthday ng ama ko. Makikipagdebate ako tungkol sa mga dating tugtugin na lumang tugtugin na dati pa nga. Sabi ko, hindi naman siguro ito yung lugar na pag-usapan yan. I remember, I said, happy birthday. Tapos umalis na lang ako. Nagalit sa akin yung reporter. After a while, kung ano-anong mga sinulat. But, you know, out of place naman yung kanyang ano. At saka, alam ko na, yung kanyang, kung ano yung sinulat niya noon, yun din talaga isusulat niya. Sineset up na kami. Hindi ka naman sineset up, sir. Hindi, alam ko. Yung bigoting yan, hindi ko pagtitiwalaan. Mukha lang ako good, sir. Pero Ilocano kayo, sir. Sabi, magaling din daw kayo magluto. Bakit anong koneksyon ng Ilocano? Magaling magluto mga Hindi, Kapampangan yun. Kapampangan ba? Eh, nakakatawa. Ang tradisyon, yung Ilocano, yung mga lalaki, magagaling din magluto. Ganun ba? Oh, I don't know why, pero for some reason or another, although our mothers and wives are very good cooks, marami rin magaling magluto na. Hindi, mahilig lang ako kumain. Nung nag-aaral ako sa labas, syempre, namimiss mo yung mga Pinoy na pagkain. Adobo, Oo, so, may mga Pinoy naman. Sabi mo, pwede magluto ng ganito. Gagawa ng sinigang, gagawa ng ano. Hindi pareho dun sa kinakain ko. So, pag uwi ko, nagpapaturo ako sa cook namin para alam kong gawin. So, ako na nagluluto. Ang ganda-ganda ng kusina ko, ang tagal ko nang hindi na nagamit. Ikaw ay naging governor, congressman, vice governor, governor ng ilang terms sa Ilocos. Pero hindi ka marunong mag-Ilocano hanggang ngayon. Mahina ang aking ito. Dahil laki kami sa Pilipinas, sa Maynila eh. Ang father ko naging senador noong 1957. Pinanganak ako 1957. Dito na kami nabinyagan lahat sa Maynila. So although nakakabalik-balik kami sa Leyte at saka sa Ilocos, syempre hindi kami nakapirmi doon. So hindi namin na... In terms of... Si Aimee ang malapit ng konti na lang, basta mag-practice lang siya ng konti, marunong na magwaray. Nung mas bata pa kami, siya talaga Leyte ang pinupuntahan namin pag-bakasyon. Mas may command ka ba ng konti ng waray? Or Ilocano? Mas Ilocano ka? Ilocano lahat naman ng sinasabi na naintindihan ko na. At minsan nasasagot. Yung waray, naintindihan ko most, pero hindi lahat. Pero wala talaga akong maisagot. But syempre, 9 years ako nakatira nung governor ako sa Ilocos Norte. Nandun talaga ako, doon ako nakatira. Doon nag-aaral yung aking mga anak. Yung mga anak ko, yung pa. Ang marunong mag-Ilocano? Native, oo. Talaga? Pati yung punto, talaga. Ilocano talaga. GI na GI. GI na GI. Maliban sa pangalan, traits, personal traits, parang mannerisms, ang nakuha ninyo from your father sa tingin mo? Well, everybody says na yung boses ko, pareho yung tinig namin na naririnig nila yung tatay ko. Siguro yung mga physical na mannerism. Pero more than anything, yung sa trabaho, marami akong nakuha sa kanya. Yung how to go about solving a problem, paano makipag-deal sa mga tao. Those things, I hope na nakuha ko. Kung minsan hindi ka conscious na meron kang ginagawa, Kasi sinasabi ng tao na ginagaya mo yung father mo. Kay madam naman, ano? Yan, yung pagluluto, yung kakain, yung music. Yung buhok. Pero yung talagang yung master ng mother ko, yung pag sa tao. Oo. Charmer talaga siya. Talagang, alam mo kasi, hindi put on eh. Gusto niya talagang nakikipag-usap sa tao, nakikipagkwentuhan ng matagal na maraming tao na sinasabihan siya na kung ano-ano. Gusto niya yun eh. Kung wala na siyang ibang gagawin, yun din ang gagawin niya eh. That's why you said yung mother mo is the ultimate politician. Palagay ako talagang
ganun ang tingin ko eh. Ang galing na lang ng nanay ko. Tsaka hindi, in the vernacular, nababibesa niya yung tao immediately. Pag nakikita niya, hindi, kawawa naman ito, dapat tulungan natin. At saka, And she's always right? eventually, kahit sa short term, parang ayun, ako nagkamali tayo doon. Eventually, habang tumatagal, hindi, tama pala yun. Mukhang tama rin yung gusto niya. Ano naman ang issue ni Mrs. Marcos sa buhok mo? Ay, marami. Marami. Lahat ng... Sabi mo, tinitext ka pa, di ba? Pangit ang buhok mo. Minsan nga nasa Congress pa ako, may malaking boto. Alauna na yata kami. Dahil tumayo ako. Speech ako, kilig na siya. Ginulat ko na mabuti. Pag-upo ko, nag-ring na yung telepono ko, yung mother ko. Sabi niya, ba't ganyan yung buhok mo? Sabi ko, ma'am, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Akala ko ang ganda-ganda na siya. Oo, okay yung sinabi ko, pero ayusin mo yung buhok mo. The next day, yung kapatid ko naman, alam mo, dadalhin kita sa hairdresser ko dahil, bakit ba obsessed kayo sa buhok mo? Sabi ko, kasi maliit ka pa, hopeless na yung buhok mo. Bakit hindi mo na lang sila pagbigyan at pumunta na lang sa isang hairstylist? Ginawa ko na lang. Pero, ewan ko talagang Nanay talaga, nagiging issue. Senator, theoretical question, Kung nabubuhay pa si President Marcos ulit, how do you think he would have handled the Scarborough issue? Ay, hindi tayo umabot sa ganito. Kung maalala ninyo, sinasabi ko nga sa mga kaibigan namin na Chinese, hindi nagbukas ng diplomatic relations ang father ko sa China para mag-away tayo sa Scarborough, sa Rectory, sa lahat ng mga claims. Yun, mga long-standing claims naman yan eh. So, naka-backburner na, pabayaan mo na muna. Sa palagay ko, hindi palalaguhin yung ibang relationship natin sa China. Economic, social, cultural, mga sports, mga ganun. Para ngayon, kasi pag sinabing China, wala ka nang maisip kundi Scarborough na nag-stand off. Dapat hindi ganun. Dapat kung maayos natin. And I think that my father would have done the same thing. Pero hindi tayo umabot sa ganito na nagkakaroon ng stand-off. Kamusta ang relasyon mo sa mga people who used to be involved with the left, mga ganyan, na medyo inabot pa yung mga panahon po ng father mo? Kamusta ang relasyon mo sa kanila? May passive-aggressive element? Meron din. Kung minsan meron. Not on my part. Kasi ako trabaho lang. I guess, so some people don't see it that way. Meron pa rin, I don't know, hinanakit, galit, whatever it might be. Baka naman justifiable, so you don't make any judgments. Pero for the most part, kahit sino pa, wag na natin sabihin, galing dito, galing dyan. Kahit sino pa, lagi naman makakahanap ng working relationship, modus vivendi. Para yung mga ginagawa natin, magawa natin. So, in terms of a working relationship, I've never had a problem working with anybody, kahit sino man sila. Kung nakaaway nila yung father ko o hindi, doesn't matter to me. Wala ka bang naging kaibigan sa mga kanila? Marami na rin. Yung mga mentions sa mga claimants kontra sa pamilya ko, yung iba naging staff ko, yung iba naging kaibigan ko, yung bang we work together on other things. Kaya yan ang sinasabi namin. Those issues were issues of 1986. Tapos na yun, iba na yung issue ngayon yun ang nabauhin natin. As it is, 15 Congress yung Senado, napaka-surreal lang setup nyo Okay, andyan ka, ang Senate President, Juan Ponce Enrile. Alam naman natin yung role niya noong 1986. Martial law, tapos noong 86. Gringo Honasan. Tapos si Greg Honasan. Joker Arroyo, human rights activist. What do you make out of this bizarre scenario? We don't think about it, really, until it's pointed out. Somebody pointed it out. Lahat ng players in recent history nandito. Masarap nga ako minsan ng kwentuhan Kasi, halimbawa, nung 86, nagkikwentuhan kami. Siyempre, yung kwento ko kung ano yung nangyari doon sa amin. Yung kwento ni Senator Ping Lacson, yung kwento ni Senator Honasan. Iba-iba, dahil ibang from a different perspective. Pero kung minsan, pag nagkikwentuhan kami na ngayon, nakakatawa pakinggan. Kasi talagang ang ibang-iba talaga yung ano namin. Kung minsan, yung mga ibang mga nagre-rebelde, sinasabi, alam namin, papasukin ka sana namin. Pero nakita ko na maraming pantao. Sila nang nagka-enkwentro. Ngayon, tapos na. Pinagkikwentuhan na ngayon, pinagtatawanan na lang. Pero hindi ba yun? Kunyari, ang mga RAM nun, balak tirahin ng racket ng Malacanang. Parang, walang iya ka, pinagbantaan mo buhay ko. Di ba gano'n yun? Weird dun. Kung ang usapan na may gera na, kung mamamaril sila, hindi siyempre,
magtatanggol din kami. So, ganun ang panahon eh. That was the time. It was a time for confrontation. It was a time for all of those things. Ngayon, hindi na. So, because iba na ang setting, marami, napapalapit ka naman sa mga iba. At magkikwentuhan nga ako, hindi, nung kami, ganun ang tingin namin. Sabi ko, kami, ganyan Ang masaya doon, pinagtatawanan niya. Oo, kasi marami sila. Kunyari, si Senator Honasan, ano yung mga kwento niya tungkol nung 86? Wala, we're talking about details about yung 86, na may tropa dito, na mayroon pa man. Tapos sabihin, hindi kami yun, ibang ano yun. Ay, naku, pinagsususpetsa. Wala na kami doon. Oo, wala na kami doon. Hindi ka ba niya pinagtitripan na naka-fatigue ka nung ano? Nung 86, yung nasa balkonahe ka. Pare-pareho naman na kami nakapatid. Kaya Oo nga, no? Pero ano nasa isip mo nung nasa balkonahe? Lalaban kami. Papasukin kami. Hindi lalaban kami. May hawak ka na rin nun. Oo. Kasi ang depensa ng palasyo, iniwan sa akin nung matanda. Kasi sabi na, hindi tayo nakakatiyak kung sino pagkatiwalaan dito. Sabi niya, ikaw na. At least mabuti, nakadaan ka ng konti sa militar. Kunin mo yung mga opisyal natin, ikaw mag-organize ng depensa ng palasyo. Talagang inikot namin. Ilan taon ka lang pa nun? nun, no? Ilan taon lang kayo nun? In 1986, I was 29. Totoo ba na yung first kidney transplant po ni President Marcos ay galing sa kidney niyo? Oo. Okay. So, parang rumor lang yun eh. Parang Hindi. May hanggang ngayon ba may nagtatanong pa rin sa'yo ng kwento na may kakambal ka raw, kamukha ka raw, at hindi raw ikaw yung tunay ng Bongbong Marcos? Hindi Nauso na gano'n. yun, no? Pero nung umpisa, talagang nung una akong bumalik, yan, yung bandang 91, hindi nagsisimpolyo, pupunta ako sa mga eskwelahan, nasalita ako. Yung tanong, pagka open for Q&A, Kayo po ba siguro? siguradong ikaw ba ang tunay ng Bongbong? Nung una, sabi ko, bakit saan nanggagaling ito? Nung presidente pa, father ko, lumalabas na yung kwentong yan, hindi na yan yung tunay. Kasi yung mga kaibigan ko, sinasabi, sabi ni ganito, hindi ka na yun. Sabi ko, matagal na tayo magkasama, pinagtanggol mo naman yung aking pagkabongbong. But I don't know kung saan nanggaling yung kwento yun. Pero ang ganda, di ba? Gandang organize Oo, yan eh. kasi nga magandang kwento eh. Kaya hindi na matapos. Parang mga tabloid na. Pero meron nagsabi, may DNA na ngayon. Pwede mong mag-test na Pwede. pakita mo na ano. Sabi ko, hindi, pabayaan mo. Maganda rin yung may kwentong urban legend, di ba? Okay, Senator, ito naman isa, si Robot Boy. Robot Boy ba yun? Yung psychic na bata, ano pangalan niya? Hindi ko alam. Sinasabi nila na ganito, ganyan-ganyan. Laging nasa palasyo. Sabi ko, hindi ko siya nakilala. Talaga? Hindi ko alam Apparently, may pangalan pa siya, si Hindi ko Ronald alam Marcos. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy nila. Dahil hindi ko nakita Hindi mo yung nakita? tao yun. Hindi. Sci-fi pala yung ano, no? ang- Sci-fi. Ang pagkasabi pa sa akin, laging nandun, laging nandun. Sabi But ko, apparently, niligtas niya buhay mo. Kasi siya yung nagsabi na huwag ka sumakay sa flight na yan. Hindi. Kasi magka-crash. Hindi, father ko yun. Walang ibang gumawa kundi yung father ko. Well, yun ang kwento. It's one of those stories again. A trusted Kwento pang psychic bata daw. yan, eh, no? Ang father ko hindi ko naasa sa mga ganyan mga psychic. Hindi ganun mag-isip yun. Pero di ba may sabi-sabi na very superstitious daw si President Marcos? I wouldn't say so. Sabi, huwag ka lang may kasalanan sa Diyos para hindi ka malasin. Yun ang basic. Pero yung sasabihin, swerte sa kanya, sige, okay lang yun. Pero hindi magbabago yung gagawin niya o iniisip niya dahil sa superstition. Kamakailan sinabi ni Bishop Teodoro Bacani na parami raw ng parami ang mga Katoliko na inaantok sa misa, lalong-lalo na sa sermon o yung homily. Kaya nga raw, dumadami rin ang mga nag-over the bakod o yung mga umattend ng mga charismatic church gatherings. Nako, dito sa Wasak, ito po ang aming top 5 suggestions para hindi antukin ang mga umaattend sa misa. Sa number 5! Kung hirap mag-explika, lalong-lalo na ang mga matatandang mga pare, nako, edi gumamit na lang ng pizza pie, PowerPoint presentation. So number 4! Para hindi antukin ng mga pumupunta sa misa, nako, edi maglagay ng parlor games. Ala, wheel time, big time. Samahan na rin ng mga premyo na gaya ng kotse at bahay at lupa. At higit sa lahat,
samahan ng mga sumasayaw na mga babae. Sabi ko, babae. Sa number... Three! Boring na ba, Day? Walang problema. Gayahin ang El Shaddai, ang pare, pagsuotin ng mga damit na makukulay para si Brother Mike. At sa number... 2! Ano ko, Tay? Ang hirap pala. Naku, sumayon na lang tayo, no? One, two, three. Nobody but you. Inaantok ba sila? Tanggalin kaya natin ang lahat ng upuan sa loob ng simbahan. Kung makatulog pa sila dyan, ewan ko na lang. Hirap yata matulog na katayo, ah. Sabagay, sakripisyo. At ang number 1 suggestion para hindi antukin ang mga umaattend ng misa, nako, edi kuning special guest preacher, si Manny Pacquiao. Amen? Amen! Hindi mo kayo mga men, eh. Kailan ka, Senator, huling nakatungtong ng Malacanang? Since 86. May awarding ang UN sa local leaders. Binigay yung award sa palasyo. Si GMA pa presidente nun. So that was in 2005 na yata. Matagal na. Kamusta? Kamusta yung pakiramdam? Wala, parang ako bumalik Ang sa... baho pa rin dito. Parang bumalik ako nun sa dati. Dami na nabago eh, di ba? Hindi rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung itsura ng palasyo. Are you sentimental about it? I'm sentimental about the times that we had there. Marami din naman talagang kaming masasayang naranasan nasa palasyo kami. But then, it's not a home eh. Para ka nakatira nga sa opisina. It's not the sort of place you get sentimental about. Hindi pa mabaho yung Pasig River. Mabaho na nung time nyo. Oo, tsaka gigising ka, may mga, yung patay na baboy na nasabit doon sa baw-baw. Minsan, may patay pa yung tao na... Lumuluto doon sa Oo, harapan. nahahanap nila doon. Ang dumi-dumi talaga ng Tapos, ang maganda pa nito, pag bumaha, isipin mo, lahat ng dumi na yun, papasok doon sa, yung aerosol, yung sa baba. Nagkabahan nung 73? Tama ba? Ilang beses, several times, hindi lang minsan. Pinapasok talaga yung grounds. Kung nakita mo yung Pasig, nandyan lang eh. Okay. Konti lang ang pag high tide, siguro wala pang 1 meter bago aakyat sa taas. Alam mo, you have to remember, the palace is a very old building. So yung mga plumbing yan, hindi perfect. Yung mga electrical yan, hindi perfect. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa na ngayon yung internet connection, kung paano, how good it is. I don't know how many years na nasa palasyo kami, walang mainit na tubig. Yung shower namin malamig. Walang mainit na tubig dahil walang paglagyan ng heater. Basta yung luma eh. Luma. So magpapakulo pa? Ha? Magpapakulo pa? Tatabo, magtatabo kami. Parang hindi ko ma-imagine magtatabo sa Malacanang. Kami na lang siguro. Yung father ko, father ko siyempre. Pero dun sa amin, lalo na nung umpisa, nung bago na remodel, wala talaga. Yung mga ilaw, hihina. Hindi ka takot doon? Baka may multo, gano'n. May multo. Meron? May multo. Oo, guaranteed yan. Ako, alam ko yun. Nakakita kayo doon? Nakaramdam kami lahat. Tsaka hindi lang minsan o 2 beses, madalas talagang ang daming nangyari dyan sa palasyo yan. Galakad na may kadena. Naalala mo ba, Senator, yung huling meal mo sa Malacanang? At kung ano yun? Dinuguan. Nanonood kami nung 86. Nanonood kami nung nangyayari sa EDSA noon. I remember. In fact, after 86, nung umalis na kami, pinicturan yung may nakapasok, pinicturan yung kung saan kami nakaupo. Yung huling pagkain nyo? Oo, sabi ni Irene, yan yung kain ko, yan yung plato ko. Talaga? Pati ba naman yung pinicturan? Kasi that was the last time we ate. That was the last time I remember eating in the palace. May naiwan ba kayong gamit doon, Senator? Paborito nyo? Lahat. Tapos hindi yung nadala, di ba? Lahat ng aking pag-aari na iwan ko sa palasyo, kung ano man ang nadala ko sa Hawaii, kinuha rin ng Amerikano. So walang naiwan sa Nothing. Zero.
lahat ng suot ko hiram o hingi. Yung mga finances namin, gulo-gulo. So wala kaming pambili. Pati pagkain, panluto, yung Pati yung refrigerator. saxophone mo, naiwan mo. Wala na. Nandun. Saxophone, 2 saxophone, isang flute. Sinabi mo, may issue na po ka sa mga waivers, Sal. And tinanong ka parang, ano pa pipirmahan ko? Kinuha na nila lahat. Oo, totoo naman eh. Nung nasa Amerika kami, zero talaga eh. Kinukuha lahat eh. Biruin mo, kahit na yung kung saan nakalibing yung mga ninuno namin eh, kinalkal nila lahat eh, hinukay nila lahat dahil may ginto daw. Eh, ganun ang ginawa sa amin. So, yun, tama. So, yun yung salin ko. Yung salin ko, yung kung ano yung nakuha ko since nakabalik ako ng 1991. Ano masasabi mo na si Congressman Tupas, yung lead prosecutor, ayaw pumirma? Hindi raw siya pipirma ng waiver. Sabi niya, papogi lang daw itong buong ano na to. That's his right. Karapatan niya yon. At saka, I understand na sinasabi niya, huwag niyong dadalhin yung focus sa amin. Dahil itong kasong ito, tungkol kay Chief Justice. Pero hindi ba he who was not sin cast the first stone? Cast the first stone. Ganun tayong kasabihan. Well, maraming nagsasabi nga tungkol dyan. But case to case So for the yan. record, willing kayo pumirma? Hindi na ako pipirma ng waiver. Ilalabas ko niya. Wala naman ako. Kaya nga, wala naman ako. Lahat na, inimbestigahan na kung sino, ng Amerikano, ng Swiss, ng Pilipinas. There's nothing to talk about, really. Yung flute nga, naiwan. Saka saxophone. Flute na iwan. Hindi, meron na naman ako. Bakit saxophone napili mong instrumento? Actually, flute. Nag-umpisa Flute yan. talaga? Alam mo kung bakit? Jethro Tull. Huli mo. Sabi na nga ba eh. Ian- 70s yun. Ian Anderson, Yun. Jethro Tull. Kakalabas nun yung plakang Thick as a Brick. Kung maalala mo. Gustong-gusto ko yung plaka. Natotrouble na ako nun eh. Sinabihan ako nung pare, find a hobby. Para meron kong ginagawa, hindi ka nang gugulo. Sabi ko, gustong-gusto ko magtumugtog. Ian Anderson, Jethro Tull, yun. Kasi mag-flute ako. Ang flute, parehong fingering ng saxophone. So madaling ba karamihan na nag-flute Yes, nagsa-saxophone? yes. Kagaya ba ni Ian Anderson, Senator, nakakatugtog ka ba na sa isang paa lang? Oo. Siyempre, idol mo eh. So nag-iisa ako doon sa kwarto, nakaganyan. Alam mo, ikaw lang yata kilala ko. Talaga. Yung naka-boots na mataas, tapos nakaganon na isang pa. Kaya ko yun. May picture ka ba? Meron. Ganda sa... Meron. Hindi ka nahilig sa jazz kasi yung saxophone, ang natural inclination ng jazz. That's what, yun ang pinaka-ano ko, jazz. Pero anong klaseng jazz? You name it. Mainstream. Mga medyo hard bop, mga ganyan. Trip mo rin yung mga ganyan. Mga bebop na malalalim. Oo. Yung mga bebop, di ba, matagal na nasa jazz yan. Sa blues and jazz. Pero, siyempre, yung mga classics pa rin. Si Miles. Coltrane. Si Coltrane. Alam ko lang, Kenny G lang alam ko. So, kung mahilig ka sa Coltrane, jazz at Jethro Tull, ang tanong ngayon, bakit ka nanood ng Lady Gaga, Senator? Galing ni Lady Gaga. Hindi, ako gustong-gusto ko siya eh. Gustong-gusto ko siya. Dahil sira ulo eh. Dahil ano ginagawa. Ang ganda pala pagsabi yung galing ni Lady Galing ni Lady Gaga. Ako tuntua ako. At tawan-tawa ako sa kanya kung ano-ano ginagawa. Tapos nagkaroon pa ng protesta. Sabi nung isang kaibigan, meron akong ticket. Gusto mo? O sige, punta tayo. Kasi naririnig ko na si Lady Gaga. Tapos nakikita ko yun sa MTV. Tapos, naririnig ko, meron akong nakikita sa YouTube na kumakanta siya. Ang ganda-ganda pala ng boses, no? Oo. Saka maganda rin siya, no? Oo. I don't know about that, pero ang ganda ng boses. So, talagang after a while, sabi ko, magaling itong babaeng ito. Tapos, nung napapanood ko ngayong mga video, sabi ko, masaya siguro ang concert nito. Dahil kung ano-ano ginagawa. Yun, so nanood. Masaya nga. Masayang maganda yung concert niya. Buti hindi ka nakita ng mga fundamentalist pag nakita. Satanista! Sasabihin ko sa kanila, pumasok kayo, manood kayo, bibili ko kayo ng ticket, mag-i-enjoy kayo. Baka Dahil sumayaw like, kayo, no? even, halimbawa, yung kanta niya na Judas. Sinasabi niya, Judas ka, tinaksil mo ako. Wala siyang sinasabi tungkol na this is good or bad or anything. Siyempre, very revealing yung mga kanyang mga costume. Pero pag napanood mo, hindi naman malaswa eh. Nakakatawa lang eh. Nakakatawa lang eh. Parang joke, lahat ginagawang joke. Camp. Camp, exactly. Mahilig din kayo sa Beatles, ano to? Naku, walang katapusan yung usapan na yan pagka nang umpisa. Tatlong bote pa? Oo, ganun na nga. Tipong ganun na nga. Okay, Senator, Bongbong Marcos, maraming salamat. Ayan, mga bayaw, ha? Maraming salamat sa inyo. Salamat, Thank you Salamat, very salamat. much. Thank you. Sarap lang makinig eh. Ano yun? Ha? Ito. May mo. Melon juice. Melon juice. Tama, di ba? Amoy melon!
naamoy pa ako isa eh. Oh, pare, parang patay na daga. Ano yun? Ito oh. Yun! Yun. Melon amoy! Ito Ito na lang to, ito na lang. Ayan, spas ba? Amoy melon! Ayan. Melon amoy! Okay mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Oh, Ayan. Titi. Oh, Titi. Ayan. Dahil tapos na yung summer, babalikan natin ang mga alaala ng summer. Oo. Kailangan natin ng melon juice. Chocolate coffee, strawberry vodka. Ang tawag natin dito, amoy melon. O kaya, melon amoy! Ayan ha. Yan na! Tikman Okay, kailangan na natin ng melon juice. Oo, no? Isa pa. Amoy melon! Eto. Melon amoy! Okay, tapos chocolate coffee. Tirahin mo ng strawberry vodka, Daddy Jun. Ako yan. Haluin pa ba yan? Haluin natin para masaya. Yelo. Iluhan natin yung mga bagay na. Yelo. Damihan natin yelo. Amayin yan. Amoy melon! Ayan, yan, si Alvin. Melon amoy! Ayan, yan. Ito tayo. Cheers. Para saan to? Para saan to? Amoy melon! Saka pa. Pwede? Amoy melon! Tsaka masarap yung pulutan to dito, oh. Melon amoy! Sarap nun ah. O, ayan mga tol, ha? Ito ang inumin na tinatawag nating amoy melon. Melon amoy. Ayan. Dito lang po yan sa Titi. Tamang Toma. Tamang Toma! What's up,